Okay, isang mapagpalang araw po sa lahat at welcome po dito sa ating munting YouTube channel. Bago tayo magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang magiging content natin mula sa katanungan ni Judy Ray Jumamoy. Judy Ray Jumamoy. Okay, ang sabi niya, magandang araw Sir Idol. Dito sa amin, tiplon daw ang gamit na bullet. Ano pong masasabi ninyo po kumpara sa ibang klase ng bullet? So, ang ano natin ay tatlo. Lead, full metal jacket, at saka yung sinasabi niya na Teflon. So, yan. At bago natin yan bigyan ng pansin ay gusto ko lang kayong pasalamatan do sa mga share at nagla-like ng ating mga videos. Maraming salamat dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong naman kayo sa ating revenues dahil ang ating YouTube channel ay nakalaan para sa ating mga beneficiary, anim na estudyante na anak ng mga single parent na binibigyan natin ng konting allowance para sila makapag-aral. Lalo tigit maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Yung number sa likuran ko. Ang inyong mga pinadala dyan ay nakatulong din sa mga pambaon ng mga bata. At wag po ninyong tawagan yan. Nagrereklamo na yung anak ko. Anak ko po yan. Wala po kaming ibinibintang baril o ano paman. Yan po yung anak ko na yan ang tumatanggap ng mga ibinibigay ninyo para iparating do sa ating mga beneficiary. Hindi po kami nagbibenta ng kahit ano paman. Ako po, at sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po ay 21 years na dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range. Nagtatrabaho bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Okay, ayan. At lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America sa pagpapadala naman niya sa ating premier videos. Malaki ang naitulong mo, sir, sa ating mga bata na ibinili natin ng mga school supplies at yung huli mong pinadala ay dinagdag natin sa kanilang mga pambaon o kanilang allowance. Ayan, at salamat din kay Jubil Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Ayan, at dito sa katanungan ni okay, unahin na muna natin yung yung lead. Unahin natin yung lead. Okay, actually yung lead ay ilang beses na natin na itapik. Na yan ay nag-iiwan ng residue do sa loob ng barrel. Kaya pag naiputok ninyo ng mga, let's say, na mga 50 rounds o 20 rounds, 30 rounds, pag sinilip ninyo yung barrel, tinanggal ninyo yung barrel, ay makikita ninyo na may mga lead ng naka-deposit doon. Lalo na pag dahil habang ginagamit ninyo yan, ay umiinit ang barrel. So, pag uminit lalo ang barrel, ay alam naman natin na ang lead ay low melting point. Madali siyang matunaw sa init. So, lalo siyang maraming kumakapit sa barrel. Kaya nung ako ay gumagamit pa niyan, every course of fire, ay pagkatapos ko ng isang stage, ay linis agad ako ng barrel. Dahil yan ay nakakabawa sa accuracy. Dahil maganit ng dahil nga may mga nalideposit na doon, maganit na yung, kumbaga yung bala ay maganit na lumabas, hindi na madulas. Okay, so yun ang at yung nababawasan ang velocity ng bala dahil nga hindi na siya madulas. Yun ang pinakang epekto ng lead. So, para paniwalaan ninyo ako ay tingnan natin ang sinasabi ng expert dito sa Google. Okay, mga hindi naniniwala sa Google ay wala na ako sa inyong magagawa. Pag ito ay aking reference, dahil mahirap naman kung ako lang ang magsasalita, magiging hearsay.
Okay, kahit paano sabihin ko dito, wala naman akong pinakikita na ano, ay magiging hersey yan. So, ito ang sabi, a certain speed, yung may ano, yung bilis ng bala, somewhat depends on the types of repelling, caliber, and shape of the projectile. Lead bullets start leaving excessive residue in the barrel. Yan na. Lead bullet start leaving, nag-umpisang mag-iwan ng mga excessive residue. Yan yung lead deposit, residue na yan. In the barrel. Melt or disintegrate. Yan o, yung mga natutunaw, nadidisintegrate. It's not going to wear the barrel, and progressive rippling or different powder types have little effect. Yan, may kaunting epekto. Okay? So, ang sabi pa, it will lead foul most barrel immediately and foul them the point of causing bullets to keyhole or tumble. Accuracy lost. Yan, accuracy lost. High degree, yan ang mga sinasabi. So, yan din ang obserbasyon nila. Kung ano yung obserbasyon ko, yan din ang obserbasyon nila. Kaya nga ang sinasabi ko palagi, pag kayo ay gumamit ng lead ammo, lalo na yung mga reload, ay masipag kayong maglinis ng inyong barrel. Pinakang maximum na 50 rounds, maximum na yun. Huwag na ninyong paabuti ng 100, linis na. Dahil nawawala na yung accuracy at makaka-defect na yan sa barrel. Yan ang ano yan. So, yan ang sabi. Punta naman tayo sa mga metal jacket. Ang sabi naman sa mga metal jacket ay 1. Potential pro in favor of selecting full metal jacket ammunition, particularly for smaller defensive handgun, is that full metal jacket bullets provide increased penetration along with a better reliability. Okay? Nakaka-increase ng penetration along with a better reliability. Okay, so nakaka-increase ng penetration dahil nga coated siya. At mapapansin ninyo na may mga bala na kamukha nito full metal jacket. Ito naman jacketed lang. Iba yung full metal jacket sa jacketed lang ha. Ito jacketed, yung dulo niya ay lead. Lead yung dulo niya. Dahil ito pag tumama ay lumalapad. Meron din namang tinatawag nating hollow point. Hollow point ito pero nilagyan ng malambot sa dulo. Mas malambot kasi yan, kamukha nitong ito 357 at 44 Magnum yan. Okay? Yan ang mga diferensya. Pero ito ay hindi ito nagiiwan ng lead deposit dahil nga hindi itong lead na ito hindi ito sumasayad sa kanyang rippling. Ang sumasayad lang ay itong labas nito. Dulo lang yan tip lang yan Okay, so may pagkakaiba. At ang advantage nito ay dahil ngayon ay tingga, lead, pag tumama yan sa matigas na bagay, yan ay lumalapad. Yun naman full metal jacket ay maganda sa penetration. Kamukha nito. Ito yan. Maganda sa penetration dahil nga mas matigas yung kanyang tip o yung kanyang dulo. Mas maganda yan sa penetration. Okay, so yan ay may mga katangian. Kamukha din itong mga ganito. May mga katangian yan, matutulis. Tapos at mas matigas ang full metal jacket. Okay, mas matigas yan kaysa doon sa lead. So, yun ang kagandahan yan. At ang sabi dito ay can penetrate ammunition open will penetrate full 18 inches block of ballistic gelatin
in some of cases to full blocks. Okay, yung gelatin blocks, yun yung ginagamit sa sa ballistic para ma-preserve yung yun ay parang gelatin. So nakakaabot ng 18 inches dahil nga maganda ang penetration yan. So ayan ang katangian ng at saka ang isa pang katangian nito, ito ay hindi nagiiwan ng ito ay hindi nagiiwan ng hindi ito nagiiwan ng top advantage of full metal jacket is less fouling in the barrel. Hindi nagkakamero ng fouling o hindi nagkakamero ng dumi sa barrel. Less ang dumi niya sa barrel. As we described above, lead can leave high amount. Pero yung lead ay nagkakaroon ng high amount of fouling inside the barrel, which will disrupt accuracy. Ayan ang So, hindi naman masama ang hindi ko naman sinasabing masama ang lead, pero dapat masipag kayong maglinis. Okay. So sa sa mga coated naman ay hindi ganong nag-iiwan ng dumi. Okay. So ayan ang ng dalawa na yan. So punta naman tayo sa Teflon. Okay. Ito, mayroon palang mga sa state na hindi pinapayagan ang Teflon. Kamukha ng Pennsylvania State Law provides that it is unlawful for any person to possess, use, or attempt use KTW Teflon coated bullets or other armored piercing. Parang ibang klase ito. Sa North Carolina din, yan. Hindi na natin sakop yan. Ibang bansa na yan. Pero sabi, what damage would Teflon coated bullets do to an unprotected human body? Teflon has no positive effect. Walang positive effect on making bullets have armor. They do a lot of damage, especially when they impact at a rifle velocity. Malakas ang sa rifle velocity. So, bakit kaya meron lamang isang dito, ang Teflon coating is not resistance to high temperature and can get damage under extreme weather condition. Yun ang sinabi diyan. Pero hindi ito sinabing bala. Walang sinabing bala dito. Okay? So, wag natin pansinin yan. Hindi naman niya sinabing bala yun eh. So, ipas natin yan. Ang sabi dito, Teflon has no positive effect on making a bullet have armor. They do a lot of damage, especially when they impact in rifle velocities. Yan. Pero sinasabi na mas maganda daw ang ang Teflon bullet ang sabi dito, if the Teflon coating of an armor piercing round is to protect the barrel even more than FMJ. So, mas maganda sa barrel. Ang sabi dito ay, protect the barrel even more than full metal jacket. Di mas maganda ang full metal, mas maganda ang Teflon kisa sa full metal jacket when it comes to barrel. Ang sabi dito is to protect the barrel even more than full metal jacket. So yan ang sinasabi dito. May 12, 2021, the Teflon has no effect on the armor. The only reason you need Teflon is to provide protection
protection to the gun itself from being damaged by the hard metal. Ayan ha. Wala itong masyadong ang talagang lamang ng Teflon ay the only reason you need Teflon is to provide protection to the gun itself. Maganda pala ito sa barrel itself. From being damaged by hard metal. Okay, dahil nga mas hard itong full metal itong jacketed kaysa sa Teflon ay mas mas may protection ito. So yan ang sabi dito. So marami pa akong binasa dito. Maganda ito sa Glock. Maganda sa mga rifle. So in suma total, mas maganda pa rin ang Teflon. Teflon coated bullets, sometimes colloquially known as cap killer bullets, are bullets that have been covered with a coating of polyterafluorethylene. Mahirap yan. Teflon coated bullets aren't actually cap killer. Hindi daw naman totoo. But a special round used to increase penetration against windshield and metal car doors. Maganda pala ito. Magandang increase penetration against sa mga windshield. Maganda pala ito. And metal car doors. Sa mga pinto ng mga metal ng sasakyan. Mas maganda ang penetration. Yan ang sabi sa dito. Binabasa ko lang naman ito. Baka sabihin naman ninyo, nasubukan mo na ba? Hindi ko nasubukan. Kaya ako yung nagbabasa ng Ako yung sa totoo lang. Mas marami pa ang mas magagaling sa atin. Kaya dapat tayong kumuha ng mas magagaling sa atin. Hindi ko sinasabing ako ng pinakang magaling pagdating sa mga ganyan. So, yung iba, hindi man naniniwala sa atin. Pag nagbasa tayo, hindi rin pinaniniwalaan yung ating binabasa. So, wala na akong mapupuntahan sa inyo yan. Binabasa ko lang. Tapos sasabihin, pag ba pumalpak yan, susisihin mo ba yung pag daw yung ating mga follower ay nagkameron ng mga sinasabi pang legal battle, sisisihin ko ba daw itong itong ating mga binabasa na ito, gagawa natin ng videos yan. Okay. Ito ang sinasabi. Magandang penetration through body armor. Hard brass in the case of cable-lipid projectile alone able. So, yan ang mga sinasabi dito. Ang sabi pa dito, the Teflon coating of armor piercing round is to protect the barrel more even than full metal jacket does itself. Then, why does it all ammo use Teflon? Okay, bakit nga naman hindi ginamit na lahat yung may mga pagtatalo dito, pero wag na natin yan. Basta yun ang sinasabi dito. Mas maganda, may protection sa barrel. So, ayan. Okay, maganda yung So, suma total, ang pinakamaganda ay Teflon. Yan. Ang pinakang gusto ko sa Teflon ay mas napoprotektahan yung ating mga baril, lalo na yung barrel. So yan, ang suma total ng ating huwag na natin pahabain. At kung hindi kayo naniniwala dyan, ay wala na ako doon. Pero ako naniniwala dyan. Okay, so yan lamang. At yung ating mga community spotlight ay babasahin natin. Okay, shout out kay Milo Maranan, meron kang 50 engagement. Shout out kay Kuya Alex, meron kang na engagement. Kay Kuya Alex Vlog. Shout out kay Bobby Ubillas, meron kang 85 engagement. Shout out kay Adonis Pitogo, meron kang 1 engagement. At shout out kay Tommy Aparasi, meron kang 1 engagement. Okay, nagpapa-shout out si Mac6075. Shout out daw natin siya. Okay, shout out siya yung Mac6075. Okay.
Shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin ninyo yung aming bagong burger dyan, ang Papa Burger sa akin dating machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, mapapaburger ka sa sarap, buy one take one. Okay, Pinamalayan Oriental Mindoro, Alvarez Street, ang kinatatayuan ng aming Papa Burgers. Okay, thank you very much. God bless us all.